Magandang araw po muli sa inyong lahat mga guys, mga farmers, at welcome back po ulit sa ating channel. Sa video ito kung mapapansin po ninyo, nandito po tayo sa ating tanim na dragon fruit. Yan po, nasa may gawing likuran ko po. Ayan po mga guys, mga farmers, yun pong atin pong tanim na dragon fruit ay nalagyan na nga po natin ng balag. Ayan po, natapusan na po natin siya na lagyan ng balag. At kung mapapansin po ninyo ay malalago na rin po yung ating dragon fruit. Ito nga po yung ating inilagay na balag sa kanya. Yan po yung pong pipe na kulay itim na nilagyan po natin ng bakal na 10 mm sa loob po niya. Para maging matigas nga po siya, para hindi po siya malambot na kapag lumago po yung ating tanim na dragon fruit ay hindi po siya puhutok or bababa ang ating pong balag dahil sa nilagyan nga po natin ng 10 mm sa loob po ng pipe. Ayan po, hanggang dyan po yan ang ating pong nilagay na balag. Ayan po mga guys, mga farmers, ganyan din po dito sa may kabilang linya or yung line po ng ating pong pagkatanim ng dragon fruit. Ayan, kung mapansin po ninyo yung pipe na nilagay po natin. Ito po, naging matigas po siya dahil sa nilagyan nga po natin ng bakal na 10 mm sa loob. Ito po. Ayan, pagka ganyan po, matigas po siya. Kaya pagka lumago po yung ating dragon fruit ay matibay po siya yung ating pong pipe. Dahil sa nilagyan nga po natin ng 10 mm sa loob po ng pipe, kaya naging matatag po yung ating balag. Ayan po mga guys, mga farmers, kung paano po natin ginawa ito pong ating balag ng dragon fruit ay ipapakita ko po sa inyo mga guys, mga farmers. Una po, magsusukat po muna po tayo ng tubo o yung pipe na polyethylene dito po sa ating pong bakal na ito po. Ito po ay 10 mm. Ngayon susukatan po natin kung gaano kahaba po yung 10 mm. Susukat po tayo rito po sa ating pipe na polyethylene. Ito po ay hose ng tubig. Tapos puputulin po natin. Tapos po natin maputol, lalagay po natin sa loob yung pong bakal na 10 mm. Ito po sa loob po ng tubo o yung hose po. At ang sunod po ay kakabit na po natin yung ating pong pipe na in-assemble kanina na nilagyan po natin sa loob ng 10 mm. Atin na pong ikakabit dito po sa ating pong poste ng dragon fruit. Yan po.
Katapos po natin may lagay yung pipe dito po sa ating poste ng dragon fruit, ay ganito po yung magiging itsura po niya. Yan po, kailangan po may bakal po tayo sa ilalim na or may butas yung ating pong poste sa may bandang dulo sa taas, na pwede po nating lagyan ng bakal para sumalo po dun sa ating pipe na inilagay. Yan po, katulad po niyan. At pagkatapos po ay kailangang matalian po natin. Yan. At ganito rin po sa mga dugtungan, kailangan matalian din po natin ng alambre. Yan po. Ito po yung isang dugtungan na inilagay po natin, na tinalian po natin ng alambre. Yan po. Para mas lalo po siyang maging matibay ang ating pong balag or trellis po ng ating dragon fruit. Lahat po ng dugtungan ay kailangan po nating talian ng alambre. Tulad po ng ginawa rin po natin dito sa may bandang gitna. Yan po. Yung dulo po ng ating pong tubo, nilagyan po natin ng bakal na 10mm. Yan, kailangan po nakahook din po na ganyan para mas lalong tumibay po yung ating pong balag or yung trellis na ginawa po natin para sa ating pong dragon fruit. Kung makapansin po nyo, tinalian din po natin ng alambre. Yan po. Ayan, ganyan po ang ginawa po natin. Yan, dahil kasi kaya kailangan po nating patibayin to, yung ating pong trellis ay matagal po itong buhay po ng ating tanim na dragon fruit. Posible pong tumagal po ito ng ilang taon. Kaya kailangan ay gawin po nating matibay ang ating pong poste ng dragon fruit. Yan po. Dahil sa ito pong ating stem ng ating pong tanim na dragon fruit ay kakapal po ito mga guys, mga farmers. Yan po. Sa tagal po ng panahon na ito po ay mabubuhay, itong ating pong tanim na dragon fruit, ito naman po talaga yung buhay ng dragon fruit, matagal po, tatagal po siya. Kaya kailangan po ay sa umpisa pa lamang ay gawin na po natin na matibay ang ating pong trellis or balag po ng tanim po natin na dragon fruit.